Ang pelikula ay nagsisimula sa isang tala na nagsasabing sa pagitan ng 1945 at 1962, ang gobyerno ng US ay nagsagawa ng mahigit 300 eksperimento ng atomic sa disyerto ng New Mexico. Ngunit hanggang ngayon itinfoila nila ang mga epekto ng genetiko na dulot ng radyasyon. Nagkatang eksena sa disyerto kung saan isang grupo ng siyentipiko sa hazmat suits ang nag-i-eksplora. Ilang sandali ang nakalipas, isang lalaking puno ng dugo ang biglang lumabas at humihingi ng tulong. Bago pa makapag-react ang grupo, isang mutant na si Plutong ay dumating at nagsimulang atakihin sila. Mabilis niyang pinatay ang lahat gamit ang panghukay at ikinadena ang kanilang mga katawan sa kanyang truck bago umalis. Dinala kami sa isang sirang gasolinahan sa isang liblib na lugar malapit sa San Diego. Ang may-ari, Fred, ay nakarinig ng kakaibang ingay at nagmadaling lumabas na may baril. Naniniwala siyang ito ay batang babae na Ruby at sumisigaw ng kanyang pangalan, pero walang sumasagot. Bumalik si Fred sa bahay at natuklasan ang bag sa pintuan. Tawagin niya si Jupiter. Sinasabi na pagod na siya sa pagtulong at hindi na niya kayang magpatuloy. Gayunman, dinala niya ang bag sa loob at binuksan ito. Natagpuan niya ang ilang hiyas at iba pang bagay, kabilang ang lalagyan ng isang putol na tainga. Mamaya makikita natin ang pamilya na bumabaybay sa disyerto sa karaban na nakakabit sa sirang kotse. Ang pamilya ay binubuo ng retiradong pulis na si Big Bob, ang kanyang asawang si Ethel, at kanilang 2 anak na sina Lynn at Brenda, at anak na si Bobby. Kasama sa paglalakbay si Lynn, ang asawa niyang si Doug, at ang kanilang sanggol na si Catherine. Dagdag pa, dinala ng pamilya ang kanilang 2 German Shepherds, si Ganda at si Mabangis. Napag-alaman na lahat sila ay patungo sa San Diego para sa bakasyon ng anibersaryo ng pilak ni na Ethel at Big Bob. Sa paglalakbay, nagpasya si Big Bob na dumaan sa ibang ruta ngunit naligaw. Dumating ang grupo sa lumang istasyon ng gasolina kung saan nila nakilala si Fred. Nagtatanong sila ng direksyon at nagpa-full tank. Habang kausap ni Big Bob si Fred, isang mutant ang nagnakaw ng pulang sweatshirt ni Bobby mula sa kotse at tumakas. Gusto ko si Reb. Mga sandali lang, nag-aalala si Beauty at tumakbo sa loob ng tindahan ni Fred. Napipilitang sundan ni Lynn siya pero aksidenteng napansin ang bag na naglalaman kay Jules. Sinubukan niyang pag-aralan ito ngunit dumating si Preet dahilan para siya'y umalis. Nagulat ang lalaki sa kanyang presensya malapit sa bag at hinalang natuklasan ang kanyang lihim. Habang naghahanda ang pamilya na umalis, iminungkahi niyang kumkorto si Big Bob sa mga burol. Upang makapagtipid ng 2 oras ng paglalakbay, nagmamaneho ang pamilya ng ilang milya sa isang magaspang na daan na unti-unting nawawala sa harap nila. Hindi nila alam na sila ay tumatawid sa dating militar na lugar na ginamit para sa atomic tests noong 50s. Ilang sandali ang nakalipas. Isang misteryosong tao ang naglagay ng kadena na may metal na tuktok sa daan, puminsala sa mga gulong, na nagdulot sa karavan na madulas at sumalpok sa bato. Buti na lang walang sugatan ngunit may sira ang axle ng sasakyan na nag-iwan sa pamilya sa disyerto. Sinubukan nilang tumawag ng tulong ngunit walang signal dito. Walang ibang pagpipilian, naglakad si Big Bob pabalik sa gas station habang si Doug ay nagpunta sa kabaligtarang direksyon para makita si Calop. Ang natitirang pamilya ay nag-aayos ng picnic table, hindi alam na may nanonood sa kanila. Mga binoculars. Alam ng lahat na naiintindihan ng mga mutant ang mga binoculars. Maya-maya si Beauty ay nagsimulang tumahol ng malakas at tumakbo sa bundok. Sinusundan ito ni Bobby para siya'y ibalik. Narinig niyang umuungal ang aso na nagdulot ng pag-aalala sa kanya. Naghahanap si Bobby ng ilang minuto at nakatagpo ng nakakagulat na tanawin, ang mga pinugot na labi ng kagandahan sa lupa. Nakakalungkot ito sa kanya, umiiyak siya habang hawak ang bangkay. Sinubukan niyang tumakas, ngunit nadulas at nawalan ng malay. Natagpuan ng isang mutant na batang babae na si Ruby ang walang malay na katawan ni Bobby, na nakasuot ng kanyang pulang sweatshirt. Napaka-interesante niya at patuloy siyang nakatingin sa kanya. Samantala, ang isa pang mutant na si Goggle, na pumatay sa aso, ay abala sa pagkain ng kanyang mga labi. Dago ay dumating sa dulo ng daan at nakita ang malaking butas ng bomba na puno ng sasakyan. Pagkatapos inspeksyonin sila, natuklasan niyang lahat ng sasakyan ay sira na nagulat siya. Si Big Bob ay dumating sa gasolinahan at natagpuan itong walang tao. Habang nag-iimbestiga, nakatagpo siya ng mga lumang artikulo ng pahayagan sa tindahan. Ipinahayag nila na ang lokasyon kung saan na-stranded ang kanyang pamilya ay isang lugar ng pagsubok ng armas nuklear ng US Army noong dekada 50. Ang pagkakalantad sa radiation ay nagdulot ng kapansanan sa ilang minero at sinalanta ang kanilang tirahan. Ang radiation ay mas malaking banta sa mga minero at Dr. Disrespect. Bilang ganti, pinapatay ng mga mutant ang sinumang pumasok sa lugar. Alam ang panganib, naglabas si Bob ng baril at handa na harapin ang halimaw. Narinig niya si Fred na bumubulong mula sa malayo at natagpuan siya sa palikuran, lasing. Bago makapagtanong si Bob si Fred, sinasabi niyang hindi na niya ito kaya at gumagawa ng hindi maiisip. Naabala si Big Bob at sinubukan niyang tumakas, pero lumitaw ang leader mutant na si Jupiter at pinaamos siya.
Hinihila niya si Bob palayo kasama ang iba pang mga mutante, si Lizard at Pluto. Sa caravan, nag-aalala ang pamilya na hindi pa dumarating ang duwan lalaki at ngayon ay nawawala na rin si Bobby. Naghahanap si Brenda sa kanyang kapatid at sa kabutihang palad ay natagpuan ito sa lupa. Dinala siya sa karavanas at nagising siya pagkatapos ng kaunti. Kahit na si Bobby ay nababahala, hindi niya binanggit ang pagkamatay ni Beauty at sinabing hindi niya siya mahanap. Di nagtagal, bumalik si Dagos ng may baseball bat, fishing rod, at iba pang bagay na nadiskubre sa ilang inabandonang sasakyan. Habang lumalampas ang gabi, nag-aalala si Bobby tungkol sa kanyang ama. Ngunit ang iba'y nagpapaalala sa kanya na siya, ang kanyang malaking bombilya at wala siyang mangyayari. Si Lynn at Doug ay natutulog sa sasakyan habang ang pamilya ay nasa karavan. Matapos ang ilang sandali, narinig ni Bobby ang hindi karaniwang tunog, at nang lumabas siya, natuklasan niyang nawawala rin ang halimaw. Nakita namin ang aso na tumakbo sa burol kung saan nakatagpo siya ng mga labi ni Ganda. Nag-aalala si Bobby at pumunta upang gisingin si Lynn at Doug. Sinasabi niya sa kanila ang tungkol sa pagkamatay ni Beauty at kung paano ang kanyang katawan ay wasak. Bago sila makapagdesisyon, narinig nila si Big Bob na umiiyak sa malayo. Napagtanto na ilang mutants ang nagbigti sa kanya sa puno at sinusunog siyang buhay. Si Doug, Ethel, Lynn at Bobby ay nagmadaling tumulong gamit ang fire extinguisher, iniwan si Brenda sa caravan. Sinasamantala ito, ang mga mutant ay sumisiksik at nagsisimulang atakihin siya. Malapit nang marinig ni Lynn ang kanyang kapatid, umiiyak at nagmadaling tumulong. Gayunpaman, si Lizard ay nakatarget sa kanya gamit ang baril at nagpatuloy na uminom ng gatas mula sa kanyang mga suso. Sa labas, desperadong sinusubukan ni Doug na iligtas ang kanyang biyenan, ngunit ang Bob ay nasunog na. Narinig ni Ethel ang sigaw ni Brenda at nagmadaling tumakbo sa caravans. Nasaksihan niyang inaabuso ng mutants ang kanyang mga anak at sinubukan niyang lumaban pero binaril siya ni Lizard. Nagalit si Lynn at tinaga niya ang mutant sa binti gamit ang pang-uwit na nagdulot ng matinding sakit sa kanya. Sa kasamaang palad, gumanti siya sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya sa ulo na agad siyang pinatay ng baril. Walang bala, tumakas sina Lizard at Pluto, ngunit dinala nila ang sanggol na si Catherine. Ilang sandali ang nakalipas, si Aso at Bobby ay bumalik sa trailer at natagpuan si Lynn na patay at si Ethel na humihinga. Sa wakas, si Brenda ay labis na traumatized sa nangyari sa kanya. Samantala, si Goggle ay nanonood sa kanila gamit ang binoculars at nakikipag-usap sa kanyang mga kasama sa walkie-talkie. Ngunit siya ay natagpuan ni Beast na brutal na pinagputol-putol siya. Pabalik sa karawan, si Doug at Bobby ay natatakot nang matuklasang dinala ng mga mutante si Catherine. Habang pinag-uusapan nila kung ano ang gagawin, bigla silang nakarinig ng ingay mula sa labas. Lumabas na ang hayop ay bumalik kasama ang salamin sa mata, mga kamay at ang walkie-talkie. Nakikinig sila sa aparato at naririnig ang mutant na muling umatake. Tinanong ni Doug tungkol sa kanya at narinig ang pag-iyak sa kabila na nagdulot sa kanya ng labis na kalungkutan. Kinabukasan, kinuha ni Doug ang bat ng baseball at naghanap sa taguan ng mutante, suportado ng mabangis na hayop. Pagkatapos mag-navigate sa mga minahan, siya ay dumating sa isang inabandonang nayon na target sa mga pagsubok ng sandatang nuclear. Nagtagal na narinig niya ang iyak ng sanggol mula sa isang bahay kaya pumasok siya. Matagumpay na natagpuan ni Doug si Katerina sa kwarto habang may mutant na tinatawag na inang nanonood ng telebisyon sa sala. Sinubukan niyang dumaan ng tahimik ngunit napansin ng mutant ang kanyang refleksyon sa TV at inatake siya. Ikaw, At ngayon sa bahay ni Big Mama. Sandali lang. nagising si Doug sa freezer at natakot makita ang sarili na napapalibutan ng mga pinugutan ng katawan. Nakapagtakas siya at nagpatuloy sa paghahanap sa anak na babae. Sa panahong ito, nakilala niya ang mutant na si Big Brain na nagsasalaysay ng kasaysayan ng mga mutant clan. Hindi ko alam na makakakuha tayo ng kwento. Sila ay mga menor de edad sa nayon na pinilit umalis nang magdesisyon ang gobyerno ng US na magsagawa ng mga test ng nuklear sa lugar. Ilang tumuloy ang mga taga-baryo sa ibang lugar habang ang iba ay nagtago sa minahan. Naniniwala silang ligtas. Gayunpaman, ang epekto ng nuclear testing ay nagresulta sa malubhang mutation at pagkamatay. Pagkatapos ng kwento ni Big Brain, tinawag niya si Pluto para atakihin si Dog. Hinahabol siya ng mutant sa buong bahay. Determinado siyang patayin siya. Sinubukan ni Bisman makialam, ngunit agad siyang itinagilid ni Pluto. Sa wakas ay nahulog niya si Doug at nakuha ang duwa sa kanyang daliri gamit ang palakol. Ngunit bago matapos ni Pluto ang kanyang trabaho, inatake siya ni Doug gamit ang pang-igpit. Nailan niya ang paa ni Pluto na nagdulot sa kanya ng sigaw sa sakit. Sinaksak siya ni Doug gamit ang maliit na flag ng Amerika sa leeg na nagwakas sa kanyang buhay. Ang pagiging makabayan ay natatanging pagpili, ang mga mutant ay Amerikano rin. Habang umalis siya, inatake siya ng mutant sa daan pero madaling pinatay ni Doug ito at kinuha ang rifle niya. Si Big Brain ay nagradyo kay Lizard at inutusan siyang patayin ang bata. Subalit siya mismo ay pinaslang at pinatay ng hayop makalipas ang ilang sandali.
Sa ibang lugar, habang inaalagaan si Ruby, pumasok si Catherine at si Lizard sa silid upang tapusin ang trabaho. Talagang iniaabot niya ang sanggol at umalis. Ngunit nang handa na si Pusang Daga na gawin ang plano, natuklasan niyang piglamang ito. Lumalabas na si Ruby ay may damdaming tao at hindi niya maaring hayaang mamatay ang sanggol. Sila ay tumatakbo sa burol kasama si Katerina, umaasang magiging ligtas sila. Kabilang dito, inilalaan ni Bobby at Brenda ang mga bangkay ng kanilang ina at kapatid sa sasakyan. Nagtayo sila ng simpleng sistema ng depensa gamit ang kawad ng pangisda upang maiwasan ang biglaang atake. Punuin din nila ng propane ang caravan. Gamitin ang piraso ng asupre ng posporo at ilang posporo para gumawa ng pansamantalang switch ng pag-aapoy. Habang ginagawa ito, napansin nilang nawawala ang katawan ng ina na nag-aalala sa kanila. Si Bobby ay nagmadali patungo sa bundok at nakita si Jupiter na kinakain ang puso ng kanyang ina. Nakukuha niya ang atensyon ng mutante at nililin lang siya patungo sa karaban. Dumating si Jupiter sa karaban. Ang magkapatid ay nagkulong sa loob, ngunit hindi sumusuko ang mutant at sinubukan silang atakihin sa bintana. Naagaw niya si Brenda pero ginapos ni Bobby ang kamay niya sa bintana gamit ang lubid. Ang magkakapatid ay tumakas sa pinto habang ang mutant ay nagpupumiglas makawala. Matagumpay siyang nakarating at nagmamadaling buksan ang pinto, ngunit dahil puno ng propane gas ang caravan, ang alitan mula sa sliding door ay nagdulot ng sunog. Nagdudulot ito ng pagsabog na nagiging sanhi ng Jupiter na nasusunog. Samantalang sa burol nakita ni Dago si Ruby na tumatakbo kasama ang kanyang sanggol at sinundan siya. Nahahabol siya sa kanya at sa huli napapayag siyang ibigay ang sanggol. Bigla dumating si Gecko at nagkaroon ng marahas na laban sa pagitan ng dalawa. Ang mutant ay mabilis na nakakakuha ng kalamangan at sinaktan ang bayani gamit ang spike strip na nagpatumba sa kanya. Inilipat niya ang atensyon kay Ruby at inatake siya, ngunit si Doug ay tumayo sa tamang oras at binaril si Lizard. Pagkatapos nito nilapitan niya si Ruby at sa wakas ay nakuha ang kustudiya ng kanyang anak na babae. Nakakatawang paraan para sabihin, maging akala mo ay nalampasan na ang panganib, biglang bumangon si Lizard at naghanda ng isa pang atake pero bago niya magawa ito, tumalon si Ruby sa kanya. Nagdulot ito ng pagtalon nilang dalawa mula sa bangin, marahil patungo sa kanilang mga kamatayan sa guho ng nanatili ang karabanan ni Jupiter, ngunit malubhang nasunog. Natagpuan siya ng mga kapatid, tinaga sa ulo gamit ang panghukay, nagtapos ng kanyang buhay. Napansin nila si Doug sa malayo na dumating kasama si Katerina at Bisto. Ang pamilya ay nagyakapan sa ginhawa. Alam nilang maaari na silang umalis sa lugar. Gayunpaman, hindi nila alam, may isang taong nagmamasid sa kanila gamit ang salamin mula sa bundok.